Lintao, ang tamad mong walang silbi. 3 itlog ng pato ang ninakaw mo sa bahay namin. Bilisan mong magbayad. Kung hindi, gigibain ko ang bubong ng sira-sira mong bahay. Isinilang akong muli. Isinilang akong muli sa edad na 18. Noong buhay pa si Xiaoyu. Xiaoyu. Kuya. Ikaw ba ang nagnakaw ng mga itlog ng pato? Ibalik mo na sa ate mo. Huwag mo na siyang hayaang pagalitan ka. Sa nakaraang buhay ko, isa akong walang kwentang duwag. Wala akong nagawa kundi panoorin si Xiaoyu na unti-unting nagkasakit. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mamumuhay ako ng may dangal. Ayos lang, kuya. Hindi ko ninakaw. Humiga ka lang at huwag kang gagalaw. Ako na ang bahala. Kailangan kong kumita agad ng pera. Para mapabuti ko ang buhay ni Xiaoyu. May tapang magnakaw ang duwag na yan pero walang tapang umamin. Lumabas ka agad. Napagalitan na naman ba ang pangalawang anak ng pamilya Lin? Lintik na batang iyan, maagang naghahanap ng gulo. Karapat dapat lang siyang pitikin. Anong tinitingin-tingin mo? Balak mong takasan ang utang mo. Sapat na ba ang pagmumura? Ano? Ha? Sabi ko, sapat na ba? Magnanakaw ka na nga, ang tapang mo pang manakot ng iba. Maniwala ka sa akin, ipapatawag ko rito ang kuya mo ngayon din. Mga itlog, hindi ko kinuha. Kuya ko ang nagsabing manggulo kayo rito. O gusto mo lang samantalahin ang pagkakataon? Parang may kakaiba kay Lintao ngayon. Ano nang pinagkaiba niya? Umalis ka kapag nanggulo ka ulit dito. Hindi na ako makikipagtalo sa salita. Sige, matigas ka pala. Tingnan natin kayong magkapatid. Kailan ba kayo magugutom hanggang mamatay sa sira-sirang bakurang ito? At huwag kayong lalapit sa pintuan ko para magmakaawa. Tama na, tama na. Umalis na tayo. Wala nang palabas na mapapanood. Sa buhay na ito, hinding-hindi na ako magiging walang kwentang duwag. Hinding-hindi ko hahayaang maghirap si Xiaoyu kahit kaunti. Natukoy na malapit nang mamatay ang host. Isinilang siyang muli. Automatikong naisaaktibo ang sistema. Sistema. Mahalagang impormasyon para sa araw na ito. Eksaktong 2:00 ng hapon. 20 metro sa kanan ng Blackstone Reef. May 100 kilo na giant lapu-lapu na lumilitaw. Nakalock na ang mga koordinado. Giant lapu-lapu. Isang napakalaking batik-batik na lapu-lapu. Isa lang nito, sapat na para sa bigas at langis namin ng ilang buwan. May pambili na tayo ng gamot ni Xiaoyu. Hintayin mo si kuya na makauwi, Xiaoyu. Ubo, kuya Tao. Bakit ka na parito? Hihiram ako ng kawil at pamingwit sa bahay niyo. At pati na rin ang lumang bangkan nyo. Kuya, nabasa na ba ang utak mo? Hindi ba sabi mo, trabahong pang-alipin ang pagpunta sa dagat? Noong isang araw, niyaya kitang manghuli ng lamang dagat. Pinagalitan mo pa ako at sinabing wala akong mararating. Tama na ang satsat. Hihiram ka ba o hindi? Hihiram ako pero kailangan kong sumama sa'yo. Baka lumubog ang bangka at ikaw pa ang sisihin ng nanay ko. Pumunta ka roon at itulak ang bangka. Hindi, kuya. Kahit hayaan mo muna akong magsipilyo. Oh, bumaba na sa dagat ang henyo ng pamilya Lin. Pupunta ba tayo sa palasyo ng dragon para uminom kasama ang haring dragon? O manghuhuli tayo ng 2 pasan ng putik sa dagat para ipampalitada sa pader? Ano kayang manghuhuli kasama si Xiaopeng? Isang duwag. Isang inutil. Pag nakakakita ng alon, umiihi na sa pantalon. Hahaha. Kayong lahat. Huwag mo silang pansinin. Magpatuloy kayo. Huwag ka nang makipagtalo sa kanila. Itulak ang bangka sa tubig. Mas may silbi ang paghuli ng isda kaysa puro salita. Kuya, saan tayo pupunta ngayon? Blackstone Reef. Ha? Kuya, nilalagnat ka ba? Napakapanganib ng lugar na yon. Kahit ang mga mangingisdang ilang dekada nang nangingisda ay hindi nangangahas pumunta roon. Dahil walang ibang nangangahas pumunta roon. Kaya tayo ang pupunta. Kakayanin ba nating dalawa? Xiaopeng. Naniniwala ka ba sa akin, kuya? Kuya, naniniwala ako sa'yo.
Lalaban ako. Paanda rin ang bangka. Kuya. Sabi ni Itay, mahigit 30 metro ang lalim ng tubig doon. Napakatarik ng mga agos sa ilalim. Marami na ang pumunta roon pero hindi na nakabalik. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Dito mismo. Gagamit ka ng ganito kalaking kawit. Balak mo bang manghuli ng pating? Bato at halamang dagat lang ang makikita rito. May isda ba talaga rito? Heto na. Huwag kang tulala, itaas mo ang sagwan. Halika at tumulong. Kuya, ang kamay mo. Huwag mong intindihin ang kamay ko. Kahit mamatay ako, hahawakan ko ito. Ito ang perang panligtas sa buhay ni Xiaoyu. Sa nakaraang buhay, wala akong napanghawakan. Pero sa buhay na ito, ang karne ay kusa ng inilapit ng langit sa aking bibig. Kahit mabali ang ngipin ko, lalamunin ko ito. Ako si Lintao. Akin ito, Diyos ko. Ay, kuya, nahila mo talaga ito pataas. Higpitan mo ang lubid. Bumalik tayo sa nayon. Kuya, napakabigat nito. Tingin ko, mahigit 120 gin ang bigat nito. Diyos ko. Napakalaki ng isdang ito. Baka mahigit 100 gin ito. Wala akong nakitang ganito sa loob ng 7 o 8 taon. Napakalaking halimaw nito. Mga iho, saan niyo nahuli ang isdang ito? Sa Blackstone Reef namin nahuli. Doon. Hindi ba kayo takot mamatay? Ang buhay kong ito, parang napulot ko lang. Para kay Xiaoyu. Kahit hindi mo ito gusto, ano naman? Kanino kaya nasiraan ng sedan? Hindi kaya mga taga-itaas na pumunta para mag-imbestiga ng mga talaan? Baliw, talagang baliw. Ikalawang Lin, haharangin ba niya ang sasakyan? Nangahas talaga siyang harangan ang sedan. Hindi ba siya takot makulong? Hinarangan mo ang sasakyan ko. Ano ang pakay mo, nagbebenta ka ng isda? Isang buhay na giant lapu-lapu na kagagaling lang sa Blackstone Reef. 120 gin nito, sa buong Jinsha ay wala kang makikitang ganito. Kahit halughugin mo ang buong lugar, wala kang makikitang pangalawa. Magandang klase nga ang paninda. Pero hindi ka siya sa likurang lalagyan ng sasakyan ko. Maaari ko itong ihatid sa inyo. Kung kaya ninyo ang hinihinging presyo. 100 yuan. Bibilhin ko ang isdang ito. 100 yuan, 1 taon na akong magtrabaho, ganoon lang ang kinikita ko. Sandali. Lintao. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Ito ay pagsasamantala sa presyo at iligal na pagtaas ng tubo. Lahat ng transaksyon sa yamang dagat ay kailangang dumaan sa kumpanya ng supply at distribusyon.
Hindi mo pwedeng kunin ang perang ito. Ako ay konektado sa isang ahensya ng gobyerno. Ako ang manager ng pagbili ng aming kumpanya. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Kung may reklamo ka, sabihin mo sa pinuno mo. Pumunta tayo sa Jinsha Hotel. Ako ang bahala. Hindi, wala akong reklamo. Kuya, sobra naman ito. 25 piso, kahit isang taon mag-alaga ng manok si nanay. Hindi siya makakaipon ng ganoon kalaki. Kunin mo ito. Kung wala ka, hindi ako makakapaglayad. Hindi ahon ang mga isdang ito. Kuya, kasama mo na ako. Mula ngayon, sasama na ako sa trabaho mo. May kakayahan na, may malasakit pa. Magaling ang batang ito. Maaari nating mas makilala siya. Umuwi ka muna. Hahanapin kita mamaya. Ginoo, magandang serbisyo po. Bigas, harina, mantika at asin, pinakamaganda lahat. Bigas, harina, mantika at asin, pinakamaganda lahat. Ginoo, serbisyo po sa bahay. Bigas, harina, mantika at asin, pinakamaganda lahat. Ginoo, timbangin po ang 2 kilo ng karneng may tamang taba at laman. Dagdagan na rin ang gamot sa sipon at pampababa ng lagnat. May rasyon ba para sa karne? Wala akong rasyon. Hindi ko kailangan ng rasyon. May pera ako. Malaki. Tingnan mo, ang taba ng karning iyan, tumutulo ang mantika. Linkyang, yumaman ka na talaga. Sinuwerteng parang nakatapak sa tae ng aso. Nakahuli lang ng malaking isda, lumutang na ang yabang. Malay mo, sa susunod ikaw naman ang palarin. Saang bangin sa dagat. May pera kang pambili ng karne, pero hindi mo alam gumalang sa kuya mo. Sa susunod, papuntahin ko si Linkyang. Tingnan natin kung magmamatigas ka pa. Kuya, ang bango, ano yan? Kain na, pritong taba yan. Kung masarap, magpiprito ulit ako bukas. Kuya, hindi naman natin dinakaw ito, di ba? Hindi. Pinaghirapan ni kuya ang pera. Malinis ang perang ito. Halika, inumin mo ang gamot. Mula ngayon, araw-araw tayong may karne. Bawat araw mula ngayon. Gusto kong hindi na muling maranasan ni Xiao Yu ang ganitong buhay. Buhay na 100 beses na mas maganda kaysa rito. Bumaba na ang lagnat. Mabisa ang gamot. Ito ang unang kita. Mula ngayon, dadami lang ito, hindi liliit. May bagong impormasyon mula sa aming espiya. Sa dalampasigan ng Bakawan, patungong Timog Kanluran. Sa pagitan ng pagtaas at pagbaba ng tubig, may 13 sa ilalim ng kumpol ng damo. Di kalidad na butter crab. Tawagin si Xiaopeng para magtrabaho. Kuya, paano mo nalaman na may butter crab dito? Dito, kahit kambing ay ayaw pumunta. Isang tambak ng butter crab. Ginto ang laman ng mga alimango. Kuya tao, tig-tatlo, tig-tatlo. Naku. Kuya tao, yumaman na tayo, totoong yumaman na. Hindi ba abot ito ng ilang dosenang piso? Simula pa lang ito.
Umuwi na tayo. Lintao. Narinig kong naibenta mo ang higanting lapu-lapu sa halagang 100 piso. Yumaman ka na. Bakit hindi mo ayain si Kuya Zu na uminom? Wala kang pakialam. Sige na, huwag kang magbiro. Dati, nanghiram ang tatay mo sa akin ng 120 piso. May kasulatan, malinaw ang nakasulat at patong ng patong ang tubo. Panahon na para bayaran mo ito. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Sinasabi mong may kasulatan ng utang. Ilabas mo ang pera. Lene. Sapat na ang kamao ko. Kapag hindi ka nagbayad ngayon, isasama ko ang kapatid mong babae. 10 taon na yata. May tuturing mo na ring nakatipid ang pamilya Lin. Sino ang mga ngahas na saktan siya? Sasaktan ko ang buong pamilya niya. Gusto mo bang subukan? Sige, kung may tapang ka, 1 buwan. Kapag hindi mo na ilabas ang 120 yuan sa loob ng 1 buwan, huwag mong isipin na itong palalang ang gagamitin ko. Kahit kutsilyo lang ang gamitin ko. Gigibain ko ang sirang bahay na ito hanggang maging pira-pirasong ladrilyo. Wala nang problema. Isara mong mabuti ang pinto. Aalis lang si kuya at agad ding babalik. Huwag kang matakot. Walang sinumang makapang-aapi sa'yo. Mahalaga ang bagay na ito. Hindi ito mabebenta ng mataas na yon. Hotel, bata. Hoy, 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 ano ba ang ginagawa mo? Kung mamamalimos ka, sa ibang lugar ka pumunta. Hindi ba kayo naghahanap ng manggagawa? Hahanapin ko si Manager Liu. Akala mo ba pwede mong basta tawagin si Manager Liu? Marami na akong nakitang probinsyanong gaya mo. Mang-is ka man o magpapanggap na nasaktan. Lumayas ka na. Kapag hindi ka umalis, tatawag ako ng gwardiya. Zero 5-6-6-8. Manager Liu, nakabalik na po kayo. Nanggugulo ang probinsyanong ito. Aasikasuhin ko siya agad. Bisita ko siya. Hindi mo na kailangang pumasok bukas. Manager Liu, Manager Liu. Ako, nagkamali ako. Pumasok ka. Napakataas ng kalidad na butter crab. Talagang pambihira ang swerte mo, bata. Sulit ang 50 yuan sa ganitong kalidad. Salamat po, Manager Liu. May iba ka pa bang paninda? Kailan ka ulit mapapadaan sa nayon? Mukhang mahusay ka ring magnegosyo. Sige, pupunta ako roon makalipas ang 2 araw. Mag-ingat ka lang sa nayon. Sa edad mong yan, may pera ka na. Madaling kainggitan ng iba. Tandaan mo, huwag ipakita ang yaman. Ang pagiging mainat ay para sa tahimik na pamumuhay. Hindi pa payapa ang buhay ng pamilya ko. Inilabas ang ulat ng baisya. Sa mga batuhan at mga mababaw na bahura sa kanlurang bahagi. Nagtitipon ang napakaraming fire squid. May 6 na oras bago masira, kaya ibenta agad habang sariwa. Kuya, mas mataba pa ito kaysa sa pinatutuyong pusit ni Mang Zhao sa silangang dulo ng ngayon. Mas mataba pa kaysa sa pinatutuyong pusit ng pamilya niya. Gaano karami kaya ang mahuhuli natin ngayon? Hanggat abutan natin ang pagtaas ng tubig, ayos na. Uncle Chen, maaari po bang makahiram ng telepono? Manghihiram ng telepono, kung gusto mong manghiram, humiram ka at umalis ka na. May mabilisang kargamento ako na ibebenta kay Manager Liu sa lungsod. Mahigit 100 gin ng fire squid.
Kapag hindi matawagan, masisira lang ito. Pahiram lang ng telepono. Ilang minuto lang naman ang aabutin. Ikaw na mukhang palaboy, kilala mo raw si Manager Liu. 20 taon na akong naglalayag. Pero hindi pa rin ako nakakapasok sa rutang ito. Kapag hindi ka umalis, sinturon ang ipapadama ko sa'yo. Sinabi mismo ni Manager Liu. Babalik siya sa loob ng 2 araw para tingnan ang kargamentong dagat na ito. Maghintay ka lang. Hahaha, naghihikahos ka na nga, nangangarap ka pa ng gising. Akala mo ba tatanggapin ka ni Manager Liu, magpakita ka muna sa salamin pagkatapos umihi. At iniisip mong bibili si Manager Liu. Ang walang kwentang silintao, isang isda lang. Eksaktong ganitong halaga. Ha, 100 piso. Diyos ko po. Bakit naparito si Manager Liu ngayon? Huwag niyong sabihin muli na naman siyang bibili kay Lintao. Hindi masama. Mga bagong huling isdang apoy at uwak. Nag-uunahan ang mga kainan sa bayan na makuha ang mga ito. 35 piso. Akin na ang buong loteng ito. Sandali. Lahat kayo, tumigil muna. Manager Liu. Hindi dumaan sa tamang proseso ang pakikipagtransaksyon mo sa aming pangkat. Pribadong individual si Lintao. Isa itong pribadong transaksyon. Hindi ito inaprubahan ng pinuno ng pangkat. Hindi mo pwedeng kunin ang isdang uwak na yan. Saang tanggapan ka ba? Iinspeksyonin mo ang sasakyan ko. Naku, maling kalaban ang napili mo. Hindi na ako tatapak sa bakal na plato. Ako, nagpapaalala lang po. Paalala lang. Lene, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Humingi ka ng tawad kay Lintao. Kung hindi, bukas mismo ay pupunta ako sa tanggapan ng distrito para magsumbong. Ireklamo ko ang asal ng inyong pangkat sa paglilingkod. Patawad po. May araw ka rin pala, Kapitan Chen. Sa susunod, huwag ka nang magbulungan sa likuran ko. Mahaba ang dila ng pangalawang lin. Talagang nakahanap na ng padrino ang batang ito. Sa mundong ito, kapag may kakayahan ka, ngumingiti sa iyo ang ibang tao. Oh, ayon sa impormasyon, nasa silangang labas sa kanlurang bahagi ng Blackstone Reef. Maraming nagkukumpulang batik-batik na isda roon. Ang batik-batik na isdang ito ay karaniwang tinatawag na isdang pantasya. Ang 1 libra nito ay katumbas ng 10 libra ng ordinaryong isda. Dito, heto na, heto na. Kuya, tinamaan ako. Ay. Kuya tao, tulungan mo ako. Hindi ako marunong lumangoy. Zhao Xiaoping. Kumapit ka sa lubid. Zhao Xiaoping, kapit lang. Noong nakaraang buhay, wala akong nailigtas. Pero sa buhay na ito, walang sinumang makapagnanakaw sa mga taong akin. Walang sinumang makapaglalayo sa mga taong mahalaga sa akin. Naghihintay sa akin si Xiaoyu sa bahay. Zhao Xiaoping, kapit lang. Kuya. Kuya, akala ko kanina ay magiging pagkain na talaga ako ng mga isda. Sa susunod, huwag ka nang tumalon sa mga bahura. Kapag inanod ka ng Agus palayo rito, 9 sa bawat 10 ay hindi ka na makababalik. Batik-batik na isda, 68 sentimetro ang haba at 11.7 libra ang bigat. Mas maganda pa kaysa sa giant lapu-lapu na mataas ang presyo sa pamilihan. Wala na ang tao.
Ano ang silbi ng mga isda kung wala na siya? Kuya, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Hindi ko po pwedeng tanggapin ang perang ito. Huwag ka nang mahiya. Magkapatid tayo. Mula ngayon, nandito ako para sa'yo. Kung ano ang mayroon ako, mayroon ka rin. Ilang beses ka na bang nakipagtransaksyon kay Manager Liu? Kailangan natin siyang imbitahang kumain. Para mas mapalalim ang samahan natin. Ayon kay Wenhu, may nakilala raw siyang isang pambihirang tao. 18 taong gulang pa lang, nakakapunta na sa Blackstone Reef. Nakakahuli pa ng butter crab. Marunong pa siyang magluto ng mainit na palayok. Mas mabuting tikman muna natin kung masarap nga. May mararating ang batang ito. Isuot mo ang relong ito. Kapag nasa Jinsha ka, banggitin mo ang pangalan ko. Kahit sa kabisera, bihira ang ganitong husay. Ikaw si Lintao. Manager Liu. Sa pagkakataong ito, may ipinakilala kang maasahang tao. Talagang walang masamang masasabi sa mga taong pinipili ko. Hulaan mo kung sino ako. Tama na, kuya. Xiao Yu, iabot mo ang kamay mo. Ano po iyon? Mahal ba ito, kuya? Huwag kang magwaldas ng pera. Hindi naman mahal. Ang ganda. Bibilhan ka pa ni kuya ng mas marami sa hinaharap. Basta makita kitang nakangiti, Xiao Yu. Sulit na ang lahat ng paghihirap. Ay, ilang araw lang tayong hindi nagkita, pero ang yabang mo na. Isang biniling pitaka. Kanino ang batang ito? Bakit may dala kang ganitong basurang laruan? Ibinigay ito sa akin ng kuya ko. Paano mo nagawa iyon? Bayaran mo ang halaga. Ngayon na. Kaagad. Ako ang magbabayad. Humingi ka ng tawad kay Xiao Yu. Xiao Yu, patawad. Hipag, hindi ko po iyon sinasadya kanina. Bibilhan ka ulit ni kuya bukas ng isa. Mas maganda pa kaysa rito. Sige, susundin ko si kuya. Tao. Nagkaroon ng pagkalaglag ang asawa mo. Kailangang magbayad ng deposito sa ospital bago siya ma-admit. Alam kong mali ang mga ginawa ko noon. Kahit bubugin at pagalitan mo ako, ayos lang. Pero 2 buhay ang nakasalalay rito. Isalba mo naman ang buhay niya. Nakikiusap ako sa'yo. Isalba mo naman siya. Buhay pa rin yun ng tao. Walang ginawang masama ang bata. Magkano? 15 yuan. Kunin mo na. Huwag ka nang lalapit sa akin mula ngayon. Salamat sa'yo. Tao. Namumulikat ang binti ko. Kuya Tao. Iniligtas mo ako. Uy. Magkapatid tayo.
Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Kuya. Kakabalik lang ng kuya ko. Sabi niya may mahalaga kang sasabihin. Pinapakuha niya ang mga gamit. Hindi ko siya napigilan. Linkyang, talagang wala kang hiya. Kinuha mo ang pera ko para ipambigay sa asawa mo. May mukha ka pa bang maihaharap? Nasaan ang relo ko? Ibinenta ko ang relo sa ukay-ukay sa halagang 50 yuan. Ginamit ko ang pera para bayaran ang pagpapa-ospital ni Hongmei. Regalo iyon ng isang marangal na tao. Alam mo ba kung ilang zero ang halaga ng relong iyan? Simula ngayon. Tinutuldukan ko na ang ugnayan natin. Sige, ikaw ang bahala. Dahil lang sa isang relo. Sinaktan mo ang kuya mo. Nakalimutan mo bang ako ang dapat mong saktan? Xiao Tao, ako ang nagkamali. Huwag mo siyang sisihin. Kung may sasaktan ka, ako na lang. Manager Liu. Bakit po kayo narito? Tingnan mo, may matandang kaibigan. Bakit ang sama ng kulay ng mukha mo? Sumakay ka. Dadalhin kita sa palengke sa gabi. Ilabas mo ang relo na kinuha mo kagabi. Kuya. Kuya, maawa ka sa akin. Hindi ko alam. Ito po ang gamit nyo. Mas masakit pa sa saksak sa likod ng sariling pamilya. Mas malamig pa ito kaysa sa alon sa dagat. Mula ngayon, wala na akong pagkakatiwalaan. Salamat, Kuya Liu. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Balang araw, tiyak na susuklian ko ang kabutihan nyo. Lalabas si Kuya para may asikasuhin. Manatili ka lang dito sa bahay. Kahit sino pa ang dumating, huwag mong bubuksan ang pinto. Huwag kang mag-alala, Kuya. Kahit sino pa yon, hindi ko bubuksan ang pinto. Boss. Noong nakaraan, tinutukan niya tayo ng pala. Pero ngayon, seryoso na talaga siya. Noong nakaraan, hindi tayo nakahanda. Sa pagkakataong ito, maglalakas loob pa ba ang batang iyon na galawin ako? Samantalahin niyo ang pagkawala niya at saktan ang kapatid niya. Munting bata. May utang ang kuya mo sa akin na 120 yuan. Ngayon ang takdang bayaran. Ha? Hindi namin siya kayang talunin. Hindi niyo rin ba ako kayang talunin? Hihi. Hindi rin naman pala masama ang hitsura niya. Hihihihi. Ang lintaw na ito, astig pala talaga. Kung hindi ko siya mapapatay. Pati ang kapatid niya kaya kong patayin. Takpan ninyo ang bibig ng batang ito. Xiao Yu, nakauwi na ako. Tingnan mo kung ano ang binili ni Kuya para sa'yo. Ikaw na Zhu. Kumakain ako ng lemon. Tigil. Bitawan niyo ang boss namin. Subukan niyong gumalaw at tingnan niyo ang mangyayari. Ah, Boss Lin. Mali ako.
Totoong mali ako. Nakikiusap ako, patawarin niyo ako. Aray, aray, aray. Ayos na, Xiao Yu. Huwag kang matakot. Nandito si kuya. Kuya. Boss Lin. Munting regalo ito mula kay Boss Zhu bilang paghingi niya ng tawad. Bumalik ka at sabihin mo kay Boss Zhu. Hindi pa tapos ang usaping ito. Inilabas na ang lihim na ulat. Isang malaking kabibe ng dagat sa ilalim ng bahay ng tagapamahala. May nakatagong napakahalagang conch pearl sa loob. Napakataas ng halaga nito sa pamilihan. Napakarami ko ng taon sa industriyang ito. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang conch pearl. Lintao. Masyadong maliit ang Baisha Village. Ang giant lapu-lapu na ito ay nangangailangan ng mas malaking lawa. May sarili akong plano. Ako ang magbebenta ng conch pearl para sa'yo. Pero kailangan mong mangako sa akin. Ano man ang mangyari mula ngayon. Huwag kang matakot. Nasa likod mo ako. Ito ang pribado kong numero. Maaari mo akong tawagan anumang oras. Hihi. Magkano kaya ang maibebenta sa bagay na ito? Mukhang malaking pera ang halaga nito. Yayaman na tayo. Saklolo. Saklolo, aray. Doktor, kumusta na ang kuya ko? Ayos ka lang ba? Nailigtas ang buhay niya. Pero hindi na maisasalba ang kanang binti niya. Umabot na ang impeksyon hanggang sa ugat ng hita. Kailangang putulin ito. Kung hindi, mamamatay siya. Lintao. Ikaw ang nagpahamak sa kapatid ko. Kasalanan mong lahat ito. Sino kayo, ano ang pakain nyo? Ano ang gusto ninyong gawin? Lai Hongmi, Chairwoman Li. Alam na namin ang tungkol sa palihim mong pagbebenta ng conch pearl, Lintao. Nasa kamay na namin ang ebidensya. Magbayad ka ng 10,000 at palalayain ka namin. Kung hindi, dito ka na mabubulok. Panaginip mo lang yan. Iyan may tapang ka rin pala. Hintayin mong makita mo ang bangkay bago ka umiyak. Chairwoman Lee. Ang tapang naman ng yabang mo. Ang abiso. Kunin mo ang abiso. Kunin ang abiso. Ito ang dokumentong kabababalang mula sa nakatataas na tanggapan. Isang huwarang programa para sa pagpapaunlad ng pangingisda. Si Lintao ang pangunahing katuwang namin. Protektado ang lahat ng proyekto. Ganyang uri ng BE ka pala. Ayaw mo na bang magtrabaho? Hindi pagkakaunawaan lang ito. Ito. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat ng ito. Hindi pagkakaunawaan lang. Ang mga tulad mong gumagamit ng kapangyarihan para sa pansariling interes ay hindi karapat-dapat sa posisyong ito. Simula ngayon. Tinanggal ka agad sa pwesto.
Lumayas ka. Lintao, ayos na ang lahat. Sumama ka sa akin. Salamat. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Ikaw mismo ang lumaban para sa sarili mo. Kung wala kang halaga, hindi rin ako pupunta rito. Tandaan mo, kailangan mong palakasin ang sarili mo. Magpakalakas ka hanggang sa walang mga has na galawin ka. King 62. Naku po. Hindi lang pala ito napapanood sa telebisyon. Nagpa siya na ang pamahalaang panlalawigan. Isasama ang Baisya sa nasasakupan ng county. Ito ang unang pangkat ng mga pilotong baryo para sa modernisasyon ng pangingisda. Sa loob ng 6 na buwan, magkakaroon ng kuryente ang buong baryo. Bilang pangunahing teknikal na katuwang ng kooperatiba, si Lintao ay susuportahan ng mga kumpanya mula sa kabisera ng lalawigan na magbibigay ng kumpletong kagamitan at pagsasanay. Lahat ng ito ay biyaya ni Lintao. Mula pagkabata, alam ko nang may mararating ang batang ito. Kuya Tao. Magkakaroon na ng kuryente ang baryo natin. Sa wakas. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng puhunan para makapagtatag ng sarili kong pangalan. Grabe. Red alert. May natukoy na laso ng blue-ringed octopus sa tubig ng balon. May nagbuhos ng napakalason na organismo kagabi. Itapon agad ang tubig. Blue-ringed octopus. Kahit isa lang nito, kayang lumaso ng 10 malalakas na lalaki. Sino ang napakalupit na gumawa nito? Kung ang timba ng tubig na ito ay nagamit kay Xiaoyu. Hindi na maisip ang magiging bunga nito. Kuya, kayo na po muna ang mag-alaga kay Xiaoyu ng ilang araw. Huwag kang mag-alala. Dito muna si Xiaoyu sa akin. Tinitiyak kong walang masamang mangyayari. Red alert sa bandang hulihan ng bangka. May hindi kilalang taong papalapit. 15 metro ang layo. Natukoy ang banta mula sa matalim na armas. Kayong mga linang puminsala sa binti ng kuya ko. Ngayon, itutulak kita sa propeller. Para kahit mga piraso ng buto mo, hindi na makuha. Gusto mo akong patayin? Pero hindi mo alam na ang dagat ang teritoryo ko. Sabihin mo ulit. Sino ang nagbigay sa iyo ng malinis na tubig ng pugita? Lintik. Lintik si Lai Hongmei. Sabi niya, basta mapatay si Xiaoyu, babagsak na si Lintao. Tapos na si Lintao. Basta maipasa ang kasalanan kay Lintao. Hindi ako takot na bugbugin siya hanggang mamatay. Bakit parang mas mapait ang gamot ngayon? Hahaha. Kuya Tao, si Li Hongmei ang nagpahamak sa sarili niya. Nahuli na ang kuya niya. Sariling gawa, sariling parusa. Tao, ito ang bagong nobya ko. Aing, ito ang nakababatang kapatid ko. Kung ako ang tatanungin. Napakapangit ng Baisya Village niyo. Kahit nagkaroon na ng kuryente, ganoon pa rin. Ang tiyuhin ko sa kabisera ng lalawigan ay nag-iwan sa akin ng 2 bahay. Ang isa ay ipinaparenta ko. Ang isa naman ay tinitirhan ko. Hindi tulad niyong mga taga-bukid na kumakayod sa lupa para mabuhay. Magkaiba tayo. Nga pala, tungkol sa pagkakabit ng kuryente sa nayon nyo. Ang tiyuhin ko ang nag-asikaso niyan sa pamamagitan ng mga kakilala niya. Narinig na ba ninyo ang pamilyang Xu sa kabisera ng lalawigan?
Tungkol sa pamilya namin. Naku. Kaya pala si Miss Tsu ang tumulong sa inyo. Galing pala siya sa pamilyang Tsu ng kabisera. Kaya pala nagkakalinaw ang lahat. Talagang kahanga-hanga si Qiangzi. Nakakapit siya sa ganoon kataas na puno. Naku, hindi naman. Swerte lang, hahaha. Sinasabi mong, kasapi ka ng pamilyang Tsu. Ako. Wala akong kamag-anak na gaya mo sa kabisera. Para sa kapakanan niling tao ngayon. Hindi na kita pananagutin. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ng pamilyang Tsu namin. Pasensya na po, hindi na po ako mangangahas ulit. Kahit sa panaginip hindi ko naisipin. Buong buhay kaming nagsindi ng lamparang digaas. Sa wakas, nakakita rin kami ng liwanag. Kuya, maliwanag na ang bahay natin. Ang liwanag, mas maliwanag pa sa buwan. Mula ngayon, maliwanag na ang bahay natin araw-araw. Kapag nagkapera na si Kuya, bibilhan kita ng mga ilaw para sa buong kalsada. Kuya Tao, naghihintay si Miss Tsu sa bungad ng ngayon. May malaking negosyo raw siyang pag-uusapan. Tignan po ninyo ang kontrata. Nais kong sa Baisha Village. Magtayo ng isang cold storage facility. Direktang dadalhin sa kabisera ang lahat ng produkto mo sa pamamagitan ng cold chain. Bukod pa rito, nais kitang gawing tagapamahala ng karagatang ito. Isang kasunduan. Walang problema, pero may isa akong kondisyon. Ano ang kondisyon? Nais kong isama ang buong nayon sa pagtatrabaho. Lalo na ang mga handang pumalaot. Ituturo ko sa kanila ang tamang pamamaraan. Bibigyan ko sila ng pinakamababang garantisadong presyo. Basta huwag silang tatamad-tamad. Sisiguraduhin kong makakakain ng karne ang bawat isa. Malayo ang pananaw mo. Ang kinatatakot ko lang ay baka may hindi umunawa sa kabutihan mo. Ang hinihiling ko lang ay malinis ang aking konsensya. Isara na natin ang kasunduan. Magsisimula bukas ang konstruksyon ng cold storage. Ikaw ang makipag-ugnayan sa construction team. Sumama ang batang iyon kay Lintao. Huwag mo akong ipahiya. Huwag mo akong ipahiya. 750250357 2.5320 at 50.253 at 50.257 at 57.250 6.3 at 56.253 at 50.7 at 50.5 at 57. Mas maganda na ngayon ang buhay sa Taoyuan Village. Baka pwede mo akong mahanapan ng trabaho. Kahit ano, ayos lang. Kahit mahirap at nakakapagod, walang problema. Magandang araw, Boss Lin. May mga pagkakamaling hindi mapapatawad habang buhay. Ako ang kuya ni Tao. Naglakas loob kayong galawin ako. Noon, ninakaw mo ang perang pambili ng gamot ng kapatid mo. Tapos ngayon, may mukha ka pang pumunta rito para humingi ng tulong. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kung hindi lang matigas ang puso ni Kuya Tao.
Matagal nang kumapit ang ganitong tao sa iba. Ilipat pa kaliwa ang refrigerator ng 2 pwesto. Opo, opo, opo. Isara ng mahigpit ang takip ng lalagyan ng isda. Huwag mong hayaang pasukin ng hangin ang bangka ko. Boss Lin. Nasa mga kamay mo na ang lahat ng kalidad na yamang dagat sa buong county. Nasa iyo na ang lahat ng iyon. Simula pa lang ito. Gagawin kong ang yamang dagat ng Baisha Village ay maibenta sa buong bansa. Regalo para sa pagbubukas ng negosyo. Suling. Salamat. Hindi ko bibigyan ang kumpas na ito. Tandaan mo, ang ugnayan natin ay isang pakikipagtulungan. Hindi ito utang na loob. Hindi mo kailanman kailangang magpasalamat. O yumuko sa sinuman. Nakamit na ng host ang unang yugto ng pag-ipon ng yaman. Ganap nang naka-unlock ang mga pahintulot sa ikalawang antas. Marami pang kayamanan sa malalim na dagat ang naghihintay na tuklasin ng host. Binabati kita. Natanggap si Xiaoyu sa pinakamagandang universidad sa lungsod. Napakaganda ng mga marka niya. Kapag natapos ko nang ipaayos ang bahay na binili ko sa lungsod, susunduin ko kayo ni Tio at doon kayo titira. Engan. Aalis na ngayon ang ating fleet. Hainan ang unang hintuan. Susundan pa ito ng ikalawa at ikatlong hintuan. Sa mga pamilihan ng yamang dagat sa lahat ng lungsod sa baybayin. Makikita ang mga produkto ng Jinsha Fishery. Gagawin kong ang pangalang Baisha Village. Mula sa isang liblib na baryang walang nakakakilala, ay maging isang tatak na tanyag sa buong bansa. Ang sinumang gustong sumama sa akin, hindi ko pababayaan. Para sa mga gustong mamuhay ng payapa rito, garantisado ang buwan ng hatcha ng tubo sa kooperatiba. Simula ngayong araw. Opisyal nang naglalayag ang Jinsha Fishery. Kuya Tao, umalis na tayo. Aalis na. Kuya. Hihintayin kitang makabalik. Sa gabi ng unang araw ng aking muling pagsilang. Hindi paghihiganti ang hiling ko. Ang hiling ko ay makakain si Xiaoyu ng karne araw-araw. At manirahan sa pinakamagandang bahay. At hindi na siya muling pagmalupitan kahit kailan. Diyos ko. Ipinadala mo sa akin ang higanteng lapu-lapu na yon. Nasalo ko ito. Ipinasa ni Xulingqian ang kumpas sa aking mga kamay. Nasalo ko rin. Lahat ng unos at kayamanan sa hinaharap. Kaya kong harapin.